All right. Hi, everyone. Welcome to my study session as I prepare for the LET 2025 exam. My goal is to deeply understand the concepts, analyze key topics, and improve retention. Because after all of the discussion, I already prepared some of the mastery or multiple choice LET type exam or quiz, so we can retain the information that we just discussed, no? So feel free, again, you're free to study along with me. Disclaimer lang din, this study session is based on my personal study methods where first I make notes, and then along making notes, I do research and then create a mastery multiple choice test. Kaya, ganun ako mag-study. And also the materials, disclaimer na din sa mga materials, I do not own them. I don't claim any rights to them. For educational purposes only, okay? And I am not an official representative of PRC or any review center. So, ordinaryo lang din ako na estudyante. Hindi na ako estudyante. I'm graduated in MSU Marawi. Anyway, the content I will share is for study purposes only again and should be supplemented with official references and reviewers. If you wanted to, you can cross-check, okay? So much for that. These are the things that you can expect. I use AI to create this para hindi na mag-ano. Yes, these are the things you have to expect. I have the concept mapping. I already discussed it in the first video of pre-colonial Philippine literature. So if you want to see it again, this is how it looks like. Pero pre-colonial pa yung nagawa ko, okay? So these are the things that you can access, okay? So yung sa iba pang period, wala pa. Okay? So again, we are here at pre-colonial period. Wala pang mga Espanyol dito. And tapos na din tayo mag-talk about sa folk speech at saka sa folk songs. Reconnect ko lang muna to, ha. Okay. If you're wondering why ano yung tumatakbo na timer, that's a stopwatch. Ginagamit ko yan para ma ano ko, ma-estimate ko kung ilang minuto na ako nagpulala dito. Okay? So, at this moment, tapos na tayo sa folk speech, tapos na din tayo folk speech or oral literature, tapos na din tayo mag-discuss sa folk song sa iba't ibang region. Dito naman tayo sa folk narrative tales. Oh my God, mahaba-haba to. So, stick around, okay? So, without further ado, let's describe what is a folk narrative or folk tales. So, these are traditional stories. Okay? Kung a folk speech or oral literature is traditional speech, like, example, riddle, proverbs, mga diretso lang, no? Diretso lang sinasabi ng mga tao. We also have the poem. Sa folk songs naman, they sing about it. Ito naman, stories. There's a plot, okay? There are characters. Yun ang kaibahan. Sa speech kasi, sa folk speech kasi, mga witty advice, mga games, di ba? So, iba to. There are plot stories, there are characters, there are settings, and anything that you need to know about anything that you need to create a story, diba? Elements of a story. So these are also passed down orally, okay? Orally, mga ninuno pa natin to. Kaninuno-ninuan. Pero may mga examples din ako in-include dito. Marami akong examples na in-include dito as long it serves or connected with the folk narratives. Okay? So I hope that is very clear to you guys. Yung folk narratives, kasali dito ang myths, legends, fables, and folk tales. Yan ang mga pag-uusapan natin. And also, so on and so forth. So, meron ako dito, ang nakikita nyo ngayon, this is what I call note. Wow, parang ngayon lang kayo no? This is what I do. This is the output of note making. So, nagre-research ako,
during my deep study time, as well, kung nag-create din ako ng test about nito. So, don't worry. Okay? Philippine myths tayo ha, hindi tayo world. Hindi tayo sa outside world. Philippines lang po tayo kasi we are talking about Philippine literature, hindi world literature. Later on na yung world literature in God's will. Matapos natin to lahat. Okay? So, bukas or Sabado bukas tapos linggo, matatapos din natin yan. Lahat for the Philippine literature in God's help. Okay? Okay. Definition. Okay. When you say Philippine myths, these are a collection of stories and epics from the 7,000 islands of the Philippine archipelago. Ngayon, ilan na ba ang islands counting sa Philippine archipelago? We have 641 po. That's the exact as of now, ha? 7,641 islands. Yan po ang recognized as of now ng karamihan. And then, it is influenced by folk religions and ethnic. Again, religions and ethnics. Huwag natin yung i-ano. Yan lang. Religions and various ethnics and traditions. So, maaaring galing ito sa Hinduism, Buddhism, Islam, kasi during pre-colonial, di ba, we are very good with our neighbors. Di ba? Mga kapwa Asyano natin. May mga Buddhism, mga taga-China, Islam, sa mga Southeast, di ba? Mga Indonesian, mga Islamic country yan And Hinduism also. So, ano ba yung Hindu? Saang parte siya ng Asia continent? It's South. Pinaka-largest country sa Southeast Asia, sa Asia is, yun nga, sa South is si India. Okay. Yun lang. Yung trivia lang yun. Okay. So, ano ba mga tema kadalasan sa myth? So, kadalasan gods, mga mortal. Ano yung mortal? Kung gods are immortal, yung hindi namamatay, ano naman yung mortal? Yes, yun yung mga example, mga tao. Diba? And mythological creatures. Maya, excited na ako pag i-introduce sa inyo mga mythological creatures. And then, we also have transmission. Paano ba siya natatransmit? Paano ba siya naipapasa? Ang Philippine myths. So, we pass down orally. So, sino-sino yung nagpa-pass down? It could be the spiritual leaders by tribe, no? Or di kaya sa mga shamans. And also, mga kalululuhan natin. Yun po. Kaya until now, buhay na buhay pa rin ang mga mitolohiya ng Pilipinas. And thank God for that. Praise God for that. Kasi it is it gives us identity of what we are, no? Where we belong. Char. So, first of all, na pag-uusapan natin sa myth ay ang Bathala or the Supreme God. Every regions, okay, dito sa Pilipinas ay may kanya-kanya pong Bathala or God o Panginoon. So, sa mga Tagalog, ang tawag sa kanila ay, lakihan ko muna ha, ang tawag sa kanila ay Bathala. Hindi kanila pala, isa lang pala. Isa lang yung Bathala natin. Bathala. Sa mga Visayan naman, Laon. Laon. You want to, wag na. Sa Ifugao, wag na natin i-search kasi dito tayo nagtatagalan pag nagre-research tayo or nagko-confirm sa internet. Okay? Kasi hindi gaano kadali lalabas yung hinahanap natin pag nagre-research tayo, di ba? Naghahanap pa tayo ng mga reliable examples. Reliable sites. Yun nga. So, let's just continue kung ano man nandito sa notes natin. Total, sinearch ko naman din to. Unless, I'm not sure. Unless, magsasearch ako kapag hindi ako sure. Okay? So, again, Ifugao, Kabunian. Kabunian. Paano ba to mag-keyword, no? Kakanta ba tayo? Basta Bisayan, Laon. Laon. Paano ba yan? Ifugao, Kabunian. Paulit-ulit, no? Buntok or kankanay, lumawig. Si lumawig, doon siya sa buntok. Taga-buntok yan. Si lumawig. Sabihin naman natin itong mga gods ay kilala natin. Si Kadaklan. Kadaklan, sa mga tingguian yan. Sa mga tingguian. Taga-tingguian yan. Malayari, ano yan?
Si Piolo Pascual? Hindi pala. Sambal. Ito ha, malayari, para siyang malyari, no? Sabihin natin Piolo Pascual. Sambal, zambal, Pascual, zambal, malayari. Yung pinagsasabi ko na malyari, ano yon, movie yun ni Piolo Pascual na title, Malyari. Na ito malayari eh. Piolo Pascual. Zambal. Di ba? Kung ano-ano ang ginagawa natin, ma-memorize natin itong lahat ng impormasyon nandito. Okay. Next. Kapampangan naman. May kapal. Ang Kapampangan at saka yung Tagalog, medyo Filipino talaga. May kapal. Kapal. Sa may kapal. Bathala. Okay. Next, Old Sulod of Panay. Saan ba yung Panay? Bisaya, di ba? Bisaya. Tuluklawin. Di kayo maniniwala? Wait lang. Panay. Panay Rizal? Sulod. Sulod. Panay. Saan ba yan? Ay, Bukidnon pala guys. Sorry. Akala ko Bisaya. Sulod Panay. Taga ano yan? Ay, wait lang. Ayun o, Panay. Bakit Bukidnon nandito? The Sulod. Okay. Old Sulod of Panay. Sulod is a tribe, okay? Hindi sulod na yung ginagamit nyo para makuha yung kuto ha. Sulod is, ang wikang sulod ay isang wikang gitnang Pilipino na sinasalita sa Panay sa Pilipinas. Sulod is an ethnic group. Again, Sulod is an ethnic group of Central Panay. Central Philippines. So, asan talaga yung ethnic? Wait lang ha. Ikompleto natin to para alam natin kung saan dito. Panay talaga. Panay, Philippines. They are known for their art. Yeah, I know. Saan to siya? Is it Mindanao? Or Visaya? The Sulud are mountain people who live in Panay region, including the provinces of Antique and Iloilo. Okay. I must say, guys, nasa Bisaya siya. Silingan or kapitbahay nila Cebu, Negros, Bohol, Panay Islands. So, let's just say that's it. Okay, Tuluklawin. We also have the Manubo. This is also a tribe. Ang tawag nila is Tagbusan. Tagbusan. Bukidnon, Mababaya. Mababaya. Kasi bukid masyadong matarik, baba ka dyan, Mababaya. Bilaan, Melu. Cute na, no? Pag, sige, sabihin natin Melu, Melu. Ganun na lang. Tiruray, o mga tribo ng Tiruray. Ano sa tawag nila sa kanilang Panginoon? Minadian. Diyos ko, paano natin ito ma-memorize? Tiruray. Minadian. Si Minadian, taga Tiruray yan. Negrito of Surigao. Mamanwa. And then lastly, we have the Bagobo of Mindanao. Panulak, Manabo. Maaaring yung, baka ma-confuse kayo ha, pag Panulak, Manabo is, Manubo yan. Hindi. Bagubo is Manabo. Manubo is for Tagbusan. So, baka mag-analogy guys sa mga, Diyos ko Lord. Don't worry, as long as may, kayo dito, application or quiz or mastery, masasanay din kayo kung saan sila nag-belong. Mababaya. Masyadong matirik yung bukid, baba ka dyan, Mababaya. Diba? Panulak, Manabo. For sure, pag may makita kayong Manabo, hindi yan sa mga Manubo, ha? Sa Bagubo yan. Bagubo. Magkaiba po yan sila. Okay. So, ngayon, kilala natin ang mga pangalan ng kanilang mga bathala. Pero isa lang yung mga bathala ha, one God lang sila. So, ayan, role and significance. Si Bathala o si May Kapal, o kanino yung May Kapal? Sa May Kapampangan. Okay? Bathala, Tagalog.
Okay? So he's the origin and creator daw, existing before all things were created. So may creator na. He is the creator of sea and the sky and land and all that grows in earth. He is the giver of life and savior of the world. Okay. Yan ang function ng may kapal. Yan yung creator. So, ang existing muna, wala pang tao, is ang sea, sky, and land. And he is also a savior. Okay? Now, we have here the creation of the world. So, sa mga Tagaluzon, Tagalog version to ha. So, sa mga Tagalog, hindi mga Tagalog dyan, makinig kayo. So, in a well-known tale from Luzon, sa upper to ha, upper Philippines, before creation, there was only sky, sea, and a lone crow. Ano yung mga natin? Given natin? Kung sa math pa, ano yung given natin? We have the sky, the sea, and the crow. Isa lang yung crow ha. And wala siyang, palipad-lipad lang siya sa sky. Okay? Above the sea, malamang. And wala siyang malalandingan. Dahil wala siyang malandingan, pinag-away niya si sea at si sky. Pinaglaban niya ang dagat at ang langit. Ang ginawa ni langit, nagtapon siya ng tubig patungo kay ang ginawa ng dagat, nagtapon siya ng tubig patungo kay langit. At si langit naman ay naghulog ng malalaking bato at lupa. Actually, may lupa yan. Pero sabihin natin bato kasi 'di ba pag may makita kayong may tinatawag naman tayong mga meteoroids pero yun sabihin, 'di ba? So they drop from the sky and that is why nabuo ang isang island. So nakalanding na yung crow, 'di ba? Simple as that. Dito naman sa matandang Panay Bisaya, may pangalan na yung Diyos nila, si Manaul. Isa pa ring uri ng ibon, si Manaul, okay? The most powerful bird, okay? Most powerful bird. So, ibig sabihin, may ibang bird pa. Siya lang yung diba? Kinumpare siya sa ibang bird. Si Manaul ang pinakamalakas na bird. Bisaya to And was called upon the sky when it was exhausted. Diba, magkaaway si sky at saka si sea. Nakikita niyo ba yung malalaki, yung sa TikTok na malalaking wave ng dagat? Nakikita niyo yun? Imagine niyo yun. Yun yung battle between the sky and the sea. Yun, palagi bang nangyayari sa mga seaman? Di ba ang lalaki ng mga alon na sinusuungan? Ano to? Nilalampas. May keyword yan eh. Diba, they have to pass through these big waves. And then, si Sky ba? Okay, one of them, either Sky or si C, is exhausted, pagod na makipag-battle. So, he asked, isa lang yung nag-ask. He asked Manaul to dug up a mound of land from the bottom of the sea. So, yun, kinuha ni Manaul yung kauna-unahang island mula sa kailaliman ng dagat. Is it familiar to you guys? Si Manaul. Nakakita na ba kayo ng Moana? Kilala niyo ba si Maui? Paano niya nakuha ni Maui? How did he pull up an island from the sea? Hindi, that's not the question. How did an island form? Okay, dahil kay Maui. Diba? Maui, Manaul, pareho lang no? So, they pull up an island and then, there is it. The first island, galing sa sea. Okay? Galing sa kailaliman ng dagat. So, ayun. Similar lang sa Moana. Kung alam yung Moana at Bisaya, pareho lang sila. Okay, Ifugao naman tayo. Sino yung God nila? Kabunian. So, Supreme God siya. Okay, Supreme God. Saan nakatira sa fifth highest place on earth. Saan kaya yan, no? Pinakataas daw na bundok siguro ng ating mundo.
He is considered the creator and overseer of life. Creator and tagapagpangalaga siguro ng buhay. Ngayon, we met Manaol, we met Kabunian, we met May Kapal, or Bathala. Let's meet Apulaki. Apulaki. Is it right? Did I pronounce it right? Okay, si Apulaki naman. Sino ba si Apulaki ng mga Igorot of Benguet? Sagasaan ng mga Igorot? Sa Benguet. Apulaki is revered by the Igorot as the what? God of Sun. Ano pa yung mythical creature or mythical god na God of Sun din? Tinaguri ang God of the Sun din. Si? Nag-start din ng letter A. Si Adlaw. Pero I think they are different characters. But the same role, God of the Sun. I don't know. Just search for it, okay? Okay. Si Apulaki daw ang naggumawa ng kauna-unahang tao sa mundo, and then tinuruan niya ito paano gumawa ng kagamitan at saka paano kumpuni. Di ba? Mag-manual task. Ang mga gawaing bahay para makasurvive dito sa mundo. That is for the Igorot. Si Apulaki. Si Buntok naman, si Lumawig. Lumawig pala. Lumawig of the Bundok and Kankanay. So they are somehow similar, no? Na tribo. Regarded as the primary God and creator of all life. Wala namang ibang dyan. Wala namang ibang role or significance ang Bathala or ang Diyos, kundi creator, no? And the primary of all beings. So he is also considered ruler of death. Ito lang ang kaibahan. Is ruler of death si Lumawig and the creator of the world. Kung creator of all life siya, he is also the ruler of death. Okay? Ganyan ang kaibahan sa mga taga-Buntok and Kankanay. He give life and also gets your life. Diba? Next, Bagobo of Mindanao. Bagobo, Manobo. Ganyan lang. Pamulak Manobo is Supreme God. Saan? Pero saan nakatira? Kung sa mga Igorot, ayan, ano yan? Sa mga Ifugao, kung sa mga Ifugao, nasa 5th place nakatira yung God nila, ano naman sa mga Bagobo or mga Manobo? Nasa langit. So, parang familiar lang, no? Same lang sa sa mga Christian or Islam. So, langit daw. Hindi nakatira ang God sa 5th place, highest placed. So, ayan. Nung nakita daw ni Pamulak Manobo or yung God nila na walang kalaman-laman ang mundo, he created various things to beautify the earth. Ganun lang. Siguro nakita niya, wait lang, kulang to. Hindi to bagay. So boring. Lagyan ko kaya ng Lagyan ko kaya ng mga living things o mga tao, ganon. Ganon si Pamulak Manobo. Sa bukid na naman, let's meet Mababaya. Mababaya. Okay. Ito yung keyword natin baba. Kasi masyadong matarik, masyadong mataas yung bukid. Sa bukid nun, masasabihin natin, baba, mababaya. Ganon lang yun. He's a powerful God. Obviously, we're talking about God. And then, ang kaibahan lang, kung sa mga taga-Bagobo is nasa heaven yung God nila, si Manobo. At kung sa mga Ifugao naman, si Kabunian ay nasa 5th highest place on earth. Ito naman si Mababaya sa bukid noon ay pareho, nakatira lang din. Similar sa mga followers niya or sa mga sumusunod sa kanya. So, among them. He lives among them. So, may mga dominion siya. Kasi may mga minor gods and goddesses. Mga diwa-diwata din doon. Pero siya yung pinaka-supreme. Okay? Maraming gods and goddesses. Kasi mga anitism to sila. Mga daming Diyos. So, ayun.
may kilalang sila na pinaka-powerful na God. Okay, dito naman tayo sa Tagalog, mga Tagalog. We have Amihan and Abagat. So this is not, I don't think this is the supreme God kasi si Bathala, 'di ba si Bathala sa kanila. Ito si Amihan at si Habagat. Ano lang to siya? Si Amihan is yung hangin. Si Habagat naman is yung southwest monsoon. Kinasal sila and then nakita sila sa isang split bamboo raft. Alam nyo yung bamboo na malaki? Raft ba raft? Magkabiyak. And then, napadpad sa shore, tinuka ng isang ibon. At doon, may lumabas. At nung lumabas, ano yung nilabas? Isang kauna-unahang lalaki at babae. Yan ang sa Tagalog. Galing kay Amihan at Habagat. So, see? Para siyang I think dito nang galing ang si Maganda at si Malakas. So, galing daw sa kahoy. Pinagbiyak na kahoy. Ang babae at saka lalaki. At ito naman, pinakahuli. Hindi magpapatalo ang mga kapatid nating Muslim. We have the Maguindanao. So, we have here, yung God nila ay si Sitli Paramisuli. So, ito si Sitli Paramisuli, malapit na mamatay. God to siya, God. Ngayon, I think babae to siya. Hindi to siya his. Check natin ha, confirm natin ha. Babae to siya eh. Bakit may suklay siya? Sitli Paramisuli. Male or female? Grabe, no? Goddess. Ayun. Si Sitli Paramisuli, a lovely goddess of skyward. Ayun. Galing na yan kay Najib, ha? Maguindanao myth reported by Najib. Ayan, ha? Si Najib ang nagsabi, ha? Si Najib Salibi, ha? Noong 1905 pa yan. So, lagay lang natin dito para may tayo. Ayun, Skyworld. A lovely goddess. Okay, goddess. Babae to siya. Okay, change natin to her. Sabi ko na nga ba eh. Her. Comb in her. Ayan. So, si Sitli Paramisuli, isa siyang goddess sa Skyworld. Nung malapit na siya mamatay, sinabi niya yung anak niyang lalaki, mga anak niyang lalaki na isama sa hukay niya ang kanyang suklay. Na ngayon, tinanim yung suklay, binaon yung suklay kasama niya, may tumubo na bamboo tree. Anong klaseng tree? Bamboo tree. At doon, sa bamboo, may lumabas na babae. Anong pangalan? Putri Turina. Na pinakasalan ni Kabanguan. Wait lang ha. Alamin natin tong Putri. May meaning ba tong Putri Turina? Alam niyo ba yung meaning ng Putri Turina? Okay. Sino? Oh, si Putre. Marami akong kilala na may pangalang Putre eh. Alam mo magsasabi kung sino si Putre? Okay, basta galing siya sa comb, sa tinanim na comb ni Sitli Paramisuli, no? At pinakasalan siya ni Kabanguan. I don't know who Kabanguan is. He could be a datu, he could be a principe, di ba? So, their first children are the first Maguindanao people. So, that's for the Maguindanao. Okay? So, you can consider Maguindanao as part of Mindanao, di ba? So, Mindanaoan myth. So, di ba na-discover natin ang Anitism? Anitism pala yun. Yung maraming gods and goddess. So, ito, when you say Anitism, it is as ancestral religion. Bale, religion siya ng mga kaninunuan dito or mga sinaunang tao dito sa Pilipinas na
passed down lang din through oral or folklore. So, magkaiba-iba yung version ng mga stories nila. Depende sa region, di ba? At saka sa mga grupo or komunidad. And then, hindi din magpapatalo na binago ng mga Spanish ang mga story ng ating Anitism stories. Diba? Mga mythology. So, again, each ethnic, ito lang ha, yung mga hina-highlight ko, yung ilagay lang sa utak, is yung each unique myths, deities, and heroes. Each ethnic group, ayan ha, ay magkakaiba po ang kanilang myths. So, we have here examples. We have from the Bicolano, Bisayan, Tagalog, Kapampangan, Sambal, Hiligay, Non, Karay-a, Cebuana, Mandaya, Manobo, Ibalui, Bontok, Ifugao. So, I hope we can encounter these people, no? Siguro sa Filipino. We can know much better. Kasi, iba pa rin kapag alam mo yung grupo ng mga Mindanaon. Don't worry, after siguro nito, I will dig in kung sino yung mga taga Mindanao na mga ethnic group. I will assure you na mag-discuss tayo ng ethnic group. So, it's been 31 minutes. Let's continue by discussing the mythical characters. So, by region ang i-discuss ko. And, ayan. So, let's finish this, no? With the characters or mythical characters. Again, for the Tagalog, we have the Bathala. Saan yan? Sa mga Tagalog. Si Apolake, character siya sa the Sun and Moon. Myth of the Sun and Moon. Okay? He fought with Mayari over control of the sky. Okay. Sino ba si Mayari? Si Moon. Ayan. Bali si Apolake, si Sun. Si Mayari naman si Moon. So, si Moon daw, nawalan siya ng isang mata dahil sa pakikipaglaban kay Apolake, the sun god. Si Mayari yung moon god, okay? Meron naman si Tala. Okay. From Bathala's myth, okay, connected siya kay Bathala, si Tala, Bathala, Tala. She is the daughter of Bathala who guides lost traveler. What is her purpose? Si Tala, guide for travelers. Kasi, constellation of stars, 'di ba? Diyan mo malalaman saan parte ka ng mundo, 'di ba? Saan ka dapat mag-face, saan ang norte, saan yung south, so on and so forth, 'di ba? Okay, dito naman tayo sa Aniton Tabu, Tagalog wind myth. Ano siya? Wind myth, hangin siya, hangin mythical creature. Once a highly revered goddess, but was demoted for arrogance. Kaya pala. Naisip ko, saan kaya nanggaling ang salitang or impression na mahangin? Masyado kang mahangin. Kay Tagalog wind myth pala, si Aniton Tabu. Kapag may makakita kayong mga arrogante na tao or masyadong sa sarili, sasabihin mo, masyadong mahangin dito. Di ba? Because that derives from the wind myth, which is Aniton Tabu. May nalaman na tayo. Next, Dian Masalanta. Masalanta ng word, familiar, no? So, Masalanta, love legends naman yan. He's a character, mythical character about love, legends, known for blessing lovers and pregnant women. So, siya yung nagbe-bless sa mga couples at para mag-fertile goddess siya. Lakapati naman, agricultural myth. So, Lakapati, hindi siya kalapati ha, but he's a deity, worship for good harvest. Lakapati, hindi siya kalapati. Agricultural myth siya. Akala ko LGBT. Okay. Akala ko LGBT, sasabihin ko. Kasi merong merong transgender na myth, goddess.
Makikita niyo yan mamaya. So, dito naman tayo sa creatures and spirits. Ito yung mga kinakatakutan ng mga kabataan noon. And until now. Pero hindi na masyado kasi puros na cellphone. So, kinakatakutan na lang nila siguro yung mga skibidits. Ano yun? Skibidi? Ano yung nasa toilet? Diyos ko Lord. Anyway, let's start with kapre. Alam niyo yan yung kapre. It's a tree-dwelling giant who smoke cigars. Alam niyo yan. Tikbalang. It's the isa yung yung may parte ng kabayo sa katawan. And he is the one that misleads travelers in the mountain. Kaya careful kayo mga mountaineers, ha? Okay, next, tiyanak. Alam niyo yan, tiyanak. From the word chan. Galing sa chan. Tapos anak. So, there are said to be an unbaptized child that lures victim. Mga hindi, mga yan eh. Unbaptized. When you come to think of it, this is what we just said a while ago, that Spanish colonization affects or influence our myths. Diba? Kasi wala namang baptized nung pre-colonial. Diba? So, ito yung mga ano tawag nun? Mga ano tawag niyan? Mga norms? Ano tawag niyan? Mga kasabihan. Siguro, kapag hindi mo binaptize yung anak mo na magiging tiyanak yan pag mamatay. Ganon. And, of course, hindi naman magpapatalo si Nuno sa punso, no? Tagalog folklore pa rin yan. Living in anthills. So, may makita kayong mga bundok-bundok na maliit na form of a soil. Maring may nuno dyan sa nuno. Kasi yung punso is the anthill. Okay? Yung tinitirhan mismo ng mga langgam. Na kapag hindi ka hindi ka magtabi-tabi po, o di kaya mag-alay, maaari daw silang, kapag na-disturbo mo, ayan, hindi ka nagtabi-tabi po, maaari kang malasin. So, ayan, mga mythical creatures. Although hindi sila totoo, daw, pero hindi natin alam, no? Okay. So, we have here, last one sa Tagalog is mga multo. I think everyone has a version of multo naman eh. Pero, nabilong siya sa Filipino ghost stories. Alam niyo naman yung multo, di ba? Yung, yung taong kausap mo, tapos hindi ka na chinat or ni-replyan. Hindi ka na sinin. Yun, multo yun. Okay, let's migrate to Visayang region. Ayan. So, from the Battle of Bathala and Aman-Sinaya. Sino yung kalaban ni Bathala? Si Aman-Sinaya. So, connected siya ni Bathala. Kalaban siya ni Bathala. So, isa siyang fought Bathala with... di pala siya kalaban. Fought Bathala. Kalaban niya gamit ang malalaking alon. Ito talagang mga Aman-Sinaya. Powerful wave. Sinaya. Imagine niyo lang, hiya! Ganon. Example, si Katara yung kasamahan ni Aang, the Avatar. Sinahya! Nag-splash ka ng water. Sinahya! Ganon na lang. Imagine niyo lang yun. Okay, Amanikable is a Visayan sea myth. A god who punishes sailors for disrespecting the ocean. Sa mga nagtatapon ng dyan, mga basura sa dagat, bantay ka mo kay Amanikable. Siya yung nagpapunish. Okay? Next, we have the Bulan. Si Bulan. So, the myth of Bulan. So, he's a handsome guy. Okay? Handsome moon god. Adored by sea creatures. Sabihin natin ng mga sirena. Diba? Tumititig sila sa mga stories. Tumititig sila sa buwan. Kasi napakaganda niya. Napakagwapo pala. Next, lalahon.
So, lalahon is volcano myth linked to fertility and destruction. Kaya kanyang fertile. Hindi to fertility na fertile siguro. Fertility siguro ng fertility talaga, literal fertility and destruction. Also amihan. So Tagalog Visayan creation myth. So meron ding amihan ang Visayan, no? Depicted as a bird that shaped the world. Anong version ng mga Visayan? As a bird daw si amihan. Tapos siya ang bumuo ng hugis sphere na ating mundo. Creature and spirits naman tayo. Ito yung kinakatakutan ng mga Bisaya. Sigbin. Ayan, Sigbin. Saan yan? Sa mga Visayan folklore. Paano maituturing ang isang Sigbin? Naglalakad ito na pa-backwards. And also a blood-sucking creature. Patay. Yung lolo ko daw may alagang Sigbin eh. Yun ang dahilan daw po, hindi sila matagal sila namamatay. Namatay yung lolo ko 88 years old. Di ba? Matanda na rin yun. Di ba? Malapit na mag-90. So, yun. Next, we have the Shokoy. Ano yung Shokoy? Again, sea myths yan sila. Sea, sa dagat, Shokoy. Merman-like, hindi siya mermaid, hindi siya babae. Lalaki siya, and it attacks humans. And sometimes it depicts that it has very ugly face. Kaya may mga kaibigan kasi na mga mapipilit na suitor. Tapos makita mo pangit, sabihin mo Shokoy. Joke lang. Huwag kayong mag-create na bully. Okay, next, wakwak. Wakwak. Ito rin kinakatakutan namin. Especially kapag may buntis. Kasi lumalabas yan sila pag may buntis. And they are vampiric bird. Okay? May bird form sila and they preys on human. Hindi mga hayop. It could be sometimes hayop kapag walang choice, but mostly human. And pregnant woman. Okay, Bakunawa naman tayo. Ano si Bakunawa? So, from the word itself, this is the iguana. So, this is the legend of Bakunawa, a dragon that tries to swallow the moon. Tries to swallow the moon, causing eclipse. Ayan na, Bakunawa. Isipin niyo lang Bakunawa or Komodo dragon. Ayan, Komodo dragon or iguana. Kamukha lang sila di ba? Malaking lizard na palaging labas-labas ng dila na parang ahas. Ito ba? Wait lang, be. Kapag hindi niyo alam. Bakunawa. Yan ba? Ay, mythical creature talaga to. Ito yung creature niya. Bakunawa. So, ayan ha. It's a dragon. It's a dragon tries to swallow the moon. Kaya kapag sinusubukan niyang kainin yung moon, nag-eclipse, nagda-dark yung moon. So that's it for the Visayan. Let's proceed to Ifugao. Sa mga kapatid nating Ifugao. Sino yung bathala nila? Si Kabunian. Now, we also have Kabunyan. Kabunyan is a creation myth or supreme god of the Ifugao. So, pwedeng Kabunyan or Kabunian. Pwedeng Kabunian or Kabunyan pala yun. Okay. Hindi siya Kabunian, guys. Ito Kabunyan. Okay. Pwede siyang ganyan. Okay. Gets nyo? Kabunyan or Kabunian. Same lang yan. Dumakulem. Ano yung Dumakulem? Hunting myths. Protector siya ng mga hunters. Ito na natin. Ito lang ha. I-highlight lang natin yung importante. Ayan. Rice myth. Si Dumangan. Dumangan Rice myth. Good harvest. Sino yung protector of hunters? Dumakulem. Basta ganito atin remind lang pag duma-duma, Ifugao yan.
Ifugao yan. Pag ngan, rice meat. Okay? Bagobo naman tayo sa mga Manobo tribe. Manobo ha, hindi Manabo. Okay? Magkaiba yun. Bagobo, Manobo, sa kanila nabilang si Mabuyan. Sino si Mabuyan? Goddess of the underworld. Siya yung nagbabantay sa mga patay na bata. So, di ba, napaka-ano niya? So, yung mga bata na, like, mga bata at mga elementary or mga, ganyan ka bata ba? Or di kaya mga infants na namatay, maga na wala sa mundo, siya yung nagbabantay. So, may yaya sila sa, mayaya sila sa underworld or sa lugar ng mga patay. Ayun, yun yung paniniwala nila. Sana all may may mga bantay. Okay, next, let's proceed to Bicolano region. Si Gugurang. Ayan, si Gugurang. So, Gugurang and Aswang. A fire god who fought his evil brother Aswang. Kung may aswang, may kapatid din siyang fire god. Ay, ano to siya? San Telmo? hindi siya San Telmo ha. Saint Telmo kasi yung San Telmo. Ito siya, fire god lang siya. Nakikipaglaban sa kanyang kapatid na si Aswang. Meron din silang sigbin, guys. May sigbin din sila. Again, blood sucking pa rin. Blood sucking. Okay? Ano pa? Meron pa ba? Mindanao region na tayo. Ito. Sino si Pamulak Manobo? Siya ang creator of the world na according sa saan to? Saan to na region? Manobo. Okay. Yung Bagubo at saka Manobo, no? Parang lang sila. Similar. Similar lang sila. Kasi kahit saan ako mag-research is always magkatabi ang Bagubo at saka Manobo na word. Anyway, yan yung god nila. Pamulak Manobo. Sa creatures naman, ito sa mga Maranao. Sari manok. Ano yung manok? Hindi manok na manok ha. It's the bird. It's a fortune-bringing bird. So, nagsisilbi ito sa mga royal family. Nag-a-announce ba ng message ng mga, anong tawag dun? Omen. Mga pamahiin. May sigbin din sa Mindanao. Okay, may sigbin din. So, anong tawag dito? Common ang sigbin sa Visayan region at saka sa Mindanao region. So, yan. Meron ding Shokoy sa Mindanao. Marami dito Shokoy. Okay. We have Simit pa rin yan. Alam natin yan. Hindi siya mermaid. It could be, siguro may babae din ako, pero mostly daw is mga lalaki yan na mermaid. Okay. We have also other regions. Ayan. Sa Bukidnon, magbabaya kasi masyadong matarik, ipababa natin, magbabaya. Mangyekay, ano yan? Sa Kapampangan yan. Weaver goddess. Celestial weaver. Ano yung celestial? Ano ba? Tumingala ka sa langit paggabi. Celestial. That's celestial. Something outer space ata. Okay. Highlight ko lang to ha. Kapampangan. Bukidnon. Alam naman natin ng magbabaya. We have Mapulon then. God of Changing Season. Tagalog. Ba't nandito ka, B? I-transfer nga natin to. Tagalog. Saan yung Tagalog? Okay. Dito natin to ilagay. Ninis ako pag natitiwala sa Lamang, sa Lamang, sa Ilocano. Sa biag ng Lamang, no? Heroic. Ayan, heroic. Tigmamanukan, bird din to siya. Para siya sa sari manok. Tamawo, elf to siya. Elf. Visayan folklore pa rin.
Multo, kahit saan mo yan makikita, kahit saan na region. Mangkukulam, Tagalog, witchcraft. Pero pwede din sa ano, no? Sige, a sorcerer who curses people. Alam niyo naman yan. Manlalayog. Alam yung manlalayog. A vengeful, long-haired spirit. White lady ba? Yan yung mga manlalayog. Sabihin na natin, manglayog ng mga kuan, white lady. Manchanak o twisted version of Chanak, appearing as a pregnant spirit. So, kung Chanak is yung bata mismo na unbaptized, ito namang Manchanak is yung twisted version of Chanak, ano pa rin, bloodsucker pa rin, pero nag-act as pregnant daw. Kaya careful kayo kapag nagta-travel kayo tapos may makita kayong babae na buntis kunwari na mag-isa lang. Tapos creepy, na baka manchanak yan. Nagpapanggap na ano, buntis. O baka buntis, kaso, wak-wak lang. Di ba? So, those are the myths. Almost 1 hour din tayo nag-discuss, no? So, I hope we can internalize all the characters and creatures. Manlalayog. So, ayan. After this is Philippine Legends naman tayo. Excited din ako sa Philippine Legends kasi each of the stories we are going to have a speaking ba or sightseeing. Malalaman natin yung plot niya and so on, so forth. Later on, pag ma-encounter nyo sa exam, ay, alam ko to. Ito yung alamat ni ano, ganito ang nangyari. Ito yung tauhan. So, yan, kompleto na yan. So, I think that's it for the myth. Meron pa ba akong nakalimutan? Myth. Ayan. That's all for myths. Folk narratives, myths. Next natin pag-uusapan ay legend. Okay? So, thank you guys for studying with me. It has been, for me, informative. At saka, you know, when you meet, okay, when you know something new, no? Nakaka-encourage siya. Nakaka-boost. So much for that. I have to cut this off. Bye-bye, everyone.